So, ayan, nag-tip na yung record. So, before we start, hinihiling kong yumuko tayo at manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa pagkakataong ito. Maraming salamat, Lord, sa araw ng pagsamba. We thank you for your presence. We thank you for your words. We thank you, Lord, for having fellowship with our brethren, Lord, sa church. And maraming salamat, Lord, sa kalakasan namin sa araw na ito, Lord. Magpapatuloy kami sa aming pag-aaral. Lord, we ask your Holy Spirit to give us enlightenment para maintindihan namin, Lord, ang pinapahiwatig mo sa puso ni Peter during the time nung sinulat niya ito. Maraming salamat, Lord. I-bless mo ang bawat isa sa amin, kahit yung mga wala dito sa live class namin. I pray, Lord, na sa panonood nila, Lord, mangusap ka rin and bigyan mo sila ng kaliwanagan, Lord, sa mga liham na ito ng mga apostol mo. Ikaw ang gumabay sa amin, itong hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, the book of 2 Peter. Lagay lang natin yung notes. And, ayan, tinatawag nitong manual natin, ito na as the book of true knowledge. Bakit kaya tinatawag na the book of true knowledge? Kasi, I think dito kasi, parang sa simbahan or sa mga churches na minamanage ni Peter or under his jurisdiction, may mga nanghihimasok na mga teaching na nagdadala ng new knowledge. Actually, itong Gnosticism is it's about, tinatawag nila itong the secret knowledge. So si Peter is trying to emphasize itong true knowledge. Itong itinuturo nilang mga apostle. So it's a keyword na paulit-ulit na ginagamit ni Peter sa aklat na ito. Okay? Hindi na natin masyadong pagdiinan itong mga authorship, mga ito dahil na-discuss natin nung last kung sino si Peter. But sa liham na ito, of course, the writer claims to be Peter. Maraming tumutulig sa scholar dito, but the writer named himself and the first generation Christians, the hanggang 200, 300, they pare-pareho sila, they just accept it as Peter. Yun, dun yun sa 1 Peter 1:1. Sinasabi nitong si Peter or the author na siya mismo nasaksihan niya yung pagbabagong anyo ng Panginoon. Yung transfiguration na sinasabi sa tinatawag na the transfiguration doon sa Gospels. So, ito, 2 Peter chapter 1 verse 17 and 18. So, ibabasa ko sa Tagalog and nandito sa notes natin itong English. So, sabi dito sa 17 to 18, sapagkat ng parangalan at papurihan si Jesucristo ng Diyos Ama, narinig namin ang tinig ng makapangyarihang Diyos na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Narinig namin mismo ang tinig na nanggaling sa langit noong kasama namin si Jesus doon sa banal na bundok. So he is establishing yung pagka tao niya na actually ito hindi gawa-gawa itong mga sinasabi namin. So this is being confirmed by the gospel written by the four gospel writers. So itong nagsulat rin si Peter, tinutukoy niya rin ang na may sinulat siya dati, yung pinag-aralan natin noong last Wednesday. So itong chapter 3 sabi, Beloved, now I write to you this second epistle. So, ayan. Tinutukoy niya na may naunang liham. Kakabrowse lang natin. Yun noong last week. So, another thing, the writer is aware of his imminent death. So, parang itong nagsusulat, nagsusulat na parang liham ng pamamaalam. Ito, kung si Paul ay may 2 Timothy, kasi sinasabi ng mga scholar na si Paul is writing his last letter, parang pahiwatig na
pag mga huling sandali, mga seryoso ka sa mga sinasabi mo eh. So, parang Peter has his version also of his huling liham. So, ayan, sa 1 Peter chapter 1 verse 13 and 14, sabi niya rito, at sa palagay ko, nararapat lang na paalalahanan ko kayo sa mga bagay na ito habang nabubuhay pa ako. May insinuation na dahil alam kong hindi na ako magtatagal sa mundong ito, ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagpahayag nito sa akin. So may revelation ng Panginoon sa kanya na hindi na siya magtatagal. So, ayan. So, yung mga last will and testament, medyo pagtuunan natin tong mga to kasi they will hindi sila magpapaligoy-ligoy. They will tell important things. So, ayan. And dito sa pangalawa, Peter wrote this book towards the end of his life just before his persecution experience. So, daming pinagdaanan nito. Nakulong si Peter under kay Emperor Nero. So actually during these times pareho silang nasa Rome ni Apostle Paul and pinapahiwatig ng maraming scholars na nagsasabi na even Peter is in chains noong sinulat niya ito. So ayan. This is kahawig ng 2 Timothy sa context sana na huling pananalita ng isang pastor sa kanyang mga nasasakupan. So ano-anong mga tinatalakay ni Peter dito? So may mga problems yung church na pinagdadaanan niya and he is addressing some church. So most likely nabalitaan niya itong mga to maybe connected sa liham ng isang half-brother ulit ni Jesus Christ, si Jude. So, the same context yung pinag-uusapan yung tinatarget nilang crowd dito. But most likely doon nakuha may mga information si Peter regarding sa nangyayari sa church. So, ito yung may mga pumasok sa church na mga false teachers. So, ayan, natatandaan ko rin sa Tribal Gospel Mission may mga trends doon sa panapanahon. So, for example, there was a trend noon ng inner healing and deliverance. May mga trend rin na dumating na trend ng mga prophetic teachings. Bawat ages ng may mga tinatawag natin yung minsan na mga revivals because it's a new understanding, it's a new revelation, mga ganon. So may mga ganon rin na nangyayari and sinasamantala na may mga false teachers who go inside the church and they reveal a new teaching. Meron din yung trend sa Tribal Gospel Mission noon na we focus on the kingdom concept. Actually, taga-Tugiga raw yung mga nagturo dito, pumunta sila rito, and actually they brought us in their headquarters doon, they trained us, they gave us understanding. And ang Tribal Gospel Mission kasi is from the very beginning, we try to be balanced. So ang criticism nila sa atin noon bakit naintindihan nyo naman, bakit you don't push on itong concept of kingdom? So, hindi naman puro kingdom ang sinasabi mo sa loob ng church. So sila kasi, they go around and mga teachers kasi itong mga to, they go around and preach that concept. Pag pastor ka, ang problema ng ang mga nasasakupan mo hindi naman tungkol sa puro kingdom ang sinasabi mo. Hindi ka nakaka-touch sa situation ng sa atin contextual. Sa atin we pray kung anong nililid ng Panginoon, at pinapakiramdaman mo yung situation ng mga tao and then doon ka nag-craft ng sermon. So hindi tayo nagpa-package ng So ayan, may false teachers na mga pumasok. So, alam nyo naman ang mga false teaching. Ang bungad ng lahat ng false teaching, ang bungad it seems true. Biblical yan. Yun yung one nila, yun yung bungad. But in the end, marirealize mo na parang may tumagilid dito. So, ganun. So, nakapasok yung mga false teachers in the church. So, sabi dito, these teachers were out of balance in the area of the antinomianism. So parang in the area of law naman.
So, sa case ni Paul, ang itinuturo ng mga Judaizers, ina-attack nila yung freedom ng Christianity. So, ini-impose nila na kailangan gawin yung law, kailangan sundin niyo ito, kailangan magtuli, kailangan sundin niyo yung mga rituals ng mga Hudyo, kailangan mag-observe rin kayo ng Sabat, kailangan pupunta rin kayo sa mga festival sa Israel. Parang ganon, ang dami nilang nire-require na yun yung mga church na ina-address ni Paul. On the other hand, sa church naman na pinagtututukan ni Peter, baliktad naman. yung binabanatan naman yung mapansin niyo si Paul, di ba? Paul is raised outside Israel. So naiintindihan niya yung context ng Gentiles. Si Peter, he is raised inside Israel. So all his life, living in the culture of Israel. Yun naman yung culture ni God. But itong pumasok doon sa mga nasasakupan niyang church, they attack the law. They attack yung ethics. Anyway, you are saved. Ayan. They preach yung sa kabila too much emphasis on the law, yun yung problem nila dito. Dito naman too much emphasis on the grace. Antinomianism, anti-law yung kwan nila. So sabi dito sa atin, they were overly proud of their position on grace. Na yung grace na yun na pinipreach nila, kahit gumawa ka na ng kasamaan, kahit yung sexual sin, lawlessness, anyway, it was all paid on the cross. Yan yung mga argument nila. We go to the text kung paanong sinasabi ni Peter dito sa 2 Peter chapter 2 verse 1 to 3. Ngunit nagkaroon din ng mga bulaang propeta sa mga mamamayan ng Israel noong araw at ganito rin ang mangyayari sa inyo. Magkakaroon ng mga huwad na guro sa inyo at palihim nilang ituturo ang mga aral na nakakasira sa pananampalataya ninyo. Itatakwil nila maging ang Panginoon na tumubos sa kanila. Kaya biglang darating sa kanila ang kapahamakan. Sa kabila nito, marami pa ring susunod sa nakakahiya nilang pamumuhay. At dahil sa kanila, na malalapastangan ang katotohanan ng sinusunod natin. Verse 3, dahil sa kasakiman nila, lilinlangin nila kayo sa pamamagitan ng matatamis na salita upang perahan kayo. So yan, maraming pumasok rin sa church na ganyan. They teach about seed faith. So noong na-explain na nila yan, nag-seed faith lahat ng tao, umalis, tangay-tangay lahat ng seed faith. Nangyayari sa church yan. So sa akin, pag nagtuturo ako regarding dito, pag mag-seed faith ang mga tao, maiiwan sa church. Bakit ikaw na nag-preach sa makikinabang? Pag nag-seed faith sila, and it should stay on their local church. So, parang gano'n. But ito, peperahan. So, matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at malapit na silang lipulin. So, yun yung kwan. And actually, tinatalakay rin ito sa 12 to 22, pero napakahaba na yan. Okay? So, yun yung unang concern niya, yung antinomianism. Too much emphasis on grace na talagang to the point na kinukonsinti na nila yung mga maling pamumuhay, maling pag-uugali. So, kaya lagi nating sinasabi, even si Paul, when we talk about grace, this grace, pag naintindihan mo ito, it will transform you. Pero itong mga teachers na ito, the grace becomes their license to do sin. So ayan, it's a cheap grace, sabi ni Dietrich Bonhoeffer. So ayan, pangalawa, he was concerned about the temptations to fall away from the faith. 2 Peter chapter 1 verse 10, balik tayo sa chapter 1. Nababahala siya dito kasi may mga backsliders. Ayan. Kaya minamahal kong mga kapatid kay Kristo, pagsikapan ninyong mapatunayan at mga tinawag nga kayo at pinili ng Diyos. Pagkat
kung gagawin nyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod. Yun yung tinutuon niya rito. And in chapter 2, verse 2. Sabi rin dito, sa kabila nito, marami pa rin susunod sa nakakahiya nilang pamumuhay at dahil sa kanila malalapastangan ng katotohanan. So, naulit natin yung verse na yon. And then sa chapter 3, verse 17, tatalon tayo doon at sinasabi rin dito ni Peter, mga minamahal, alam na ninyo ito kahit noon pa. Kaya mag-ingat kayo nang hindi kayo maloko sa pamamagitan ng mga maling aral ng mga taong suwail at mawawalay sa mabuti ninyong kalagayan sa Diyos. Okay? So, ayan. He was concerned about the temptations to pull away from the... Pag sa NIV natin babasahin ito, nabasa ko ito, pinag-aaralan ko sa NIV kanina. Therefore, dear friends, since you have been forewarned, be on your guard so that you may not be carried away by the error of the lawless, the teachers, and fall from your secure position. Pambira, mawawala kayo niyan. You are eternally secured, pero mawawala nyo yan. But grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. Yun yung sinasabi niya rito. He was concerned about the infiltration of false doctrine into the teaching of the church. Kasi itong mga magtuturo ng false doctrine, hindi naman sila magdadala ng teaching na outside the Bible. Buti nga itong mga kulto itong tinatawag nating kulto ng Mormon. Buti nga itong Mormon may sarili silang libro. It's a separate teaching. But it's upfront na may iba silang libro. Pero itong mga false teacher, talagang wolf in sheep's clothing. Pag tinitingnan mo, sheep naman. Pag inamoy mo, sheep naman. Pag tumunog, sheep naman. Pero mapapansin mo lang na may dinadagdag silang pakunti-kunti. Kunting tweaking lang at mawawala na ang marami. So, ayan yun yung concern na isa ni Peter dito na mai-infiltrate yung church noon. So, nababahala siya. Paano ito? Nakakulong, walang magawa, nakakulong. So, sulat na lang yung diskarte niya. So, therefore, he was faithful to remind them of that in which they have been established. Okay, so very pastoral si Peter dito. Okay, and then punta tayo sa pang-apat. Bilis patapos na. He was concerned that believers had a true concept of the return of the Lord. Ito malaking issue na kinakaharap ni Peter dito. Kasi maraming nagsasabi na gawa-gawa lang ng mga kanyan. Gawa-gawa lang yung mga tinuturo nila, yung sabi nila. Wala talaga yan. Hindi totoong nabuhay, muling nabuhay. Hindi totoong babalik yan. So parang dinidiscredit na nila the promise of His return. So, but Peter is supporting that na sinabi mismo ng Panginoon yan. Yung mga katuruan nilang yan. So, yan. Chapter 3, but beloved, do not forget this one thing. Kung sa tingin natin nade-delay yung pagbalik ng Panginoon, iba ang kwentahan ng Panginoon. Ang bilang natin ng araw, iba ang pagbilang ng Diyos. So sinabi ng dito, 1,000 years and 1,000 years, maybe a day lang sa Panginoon. So, yan, the Lord is not slack concerning His promise. So hindi siya slack, hindi siya mabagal sa pangako niya. Kasi sinasabi nila, wala rin lang yan. Pero ang point ni Peter dito, actually, kung maaaring ganito, sabi ni Peter, kung sakaling totoong nadidelay, ang perspective dito long suffering. Nagtitiis lang ang Panginoon. He is giving grace. Parang ang delay ng pagbabalik niya is ini-interpret ni Peter as grace because he wants more to be saved. Dahil yung pinapangarap, pinapanalangin mong mahal mo sa buhay hindi pa nagre-respond sa Panginoon. And consider that grace. May pagkakataon ka pang to preach more, pray more. So, parang gano'n. So, ayan. Not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Yun yung perspective na kino-communicate ni Peter dito.
So kung hindi pa siya bumabalik, pasalamat kayo. Yun yung sinasabi ni Peter dito. Okay? Peter most likely, sinulat niya ito mula sa Rome and written on the end, late part ng buhay niya. Okay, tingnan natin yung overview lang yung tinignan natin kanina. What is the main message of the book of 2 Peter? So, ayan. May mga makikita natin dito yung sabi nga natin, dahil most likely Gnosticism, itong pumapasok sa kanila noon, it's a secret knowledge. Kaya palaging ginagamit ni Peter yung keyword na know or knowledge. Ang dami, ilang beses na kwan dito. Yan yung keyword na paulit-ulit, 16 times na paulit-ulit na ginagamit ni Peter dito. So, ayan. A proper knowledge of Him is a key to inheriting the promises of God. So, kailangan mo makilala ang Panginoon para, habang mas nakikilala mo siya, mas nauunawaan mo ang mga pangako niya. So, hindi naman, minsan, ang kaaway, pag hindi mo alam yung mga salita ng Panginoon, iniikutan ka niyan sa hindi mo alam. Dito sa parang sistema rin ng gobyerno natin. Kung hindi mo alam yung karapatan mo, mamaya pag-aari na nila yung ari-arian mo. Sabi nila, lupa na nila yung lupa mo. Hindi mo alam eh. So parang ganun. Pag hindi mo kilala ang Panginoon at ang kanyang mga salita, iikutan ka ng kaaway. He will always make us a victim. So proper knowledge of Him is a key to inheriting the promise of God. So yan, isasabi na dito. And, sige, basahin nga natin yan. Sundan natin tong text. So, His divine power has given us everything we need for godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. So yung kapangyarihan ng Panginoon, divine power, ibinigay niya sa atin para makapamuhay tayo ng makadiyos. Yun yung matuwid na pamumuhay. So through this, He has given us His very great and precious promises. Maraming pangako ng Panginoon so that through them, you may participate in the divine nature. So ano tong participation in the divine nature? So we may experience holiness. We may experience the nature of God na mga himala, mga ganon. So, binibigay niya sa atin yung mga kwan na yon. So that we, sabi dito, ulitin ko yung part na yon. Through this, He has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by the evil desire. So may dalawa dito. Mararanasan natin ang mga spiritual na bagay-bagay sa Panginoon, at pangalawa, matakasan natin itong corruption ng mundo na ito. Malabanan natin yung mga evil desires, yung mga on the side of the enemy. So, verse 5. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness. Kasi minsan maraming Kristiyano na okay na yan. Dahil ang argument natin we are saved by grace through faith in the Lord Jesus Christ. Pero ang ina-argue ni Peter, okay, may faith ka. But hindi tayo mananatiling ganyan. We need to grow. Okay, pinanganak ka na. Umiiyak ka. Pinanganak ka na. But the goal of the Lord is that you do not remain as baby. You will grow. So sabi dito, in your faith, that is the basic. Add goodness to it. So, kaya sa pagiging Kristiyano, may effort dyan. May effort dyan. Add goodness. We aim to be good. And to goodness. Pag nade-develop mo yung mabuting katauhan, add knowledge. So, maraming Kristiyano na, dahil may isang estudyante may Bible school. Dildilawin, dapat pastor ka mo, dapat tag-eskwela ka dito Bible school. Argument na. Ina-argue niya. Bible school naman, hindi naman sinabing pastor's school.
Dapat nga lahat tayo nagba-Bible school eh. Yun yung argument niya eh. Kasi ang pinag-aaralan, Biblia. So, yun yung kanya. Kailangan na mas maraming naiintindahan natin sa Panginoon. So, I don't know sa church ngayon. Kasi sa church, ayoko masyadong nagsesermon ng mga alam na nila. Alam niyo, yung pag may problema ka, tapos sasabihin mo, God is good, nandyan ka, He will never leave you nor forsake you. Nandyan, He is always there. Dagitan. So parang ang ginagawa ko, I try to add knowledge. I try to add knowledge. So parang nag-exegete ako, I dig in for them na they may understand Christ in different angles. So yung preaching ko kanina is the Christ as an advocate and Christ as an intercessor. What do those things mean? So parang pag mas nakikilala nila ang Panginoon, mas nauunawaan rin nila kung sino sila. Paano sila makakapag-stand confident? So parang gano'n. So of course, magpakabuti tayo at goodness. Okay? Singit ko muna yung isang material para yun yung gamitin natin para masundan ninyo ako dito sa pinagsasabi ko. I hope it will go through. Yan. Paano ba to? Lipat tayo sa kanila. Okay. So, ayan. Oh, ba't lumaki ng napakalaki? Okay, eto. His divine power has given us everything we need for godly life through our knowledge of Him who called us into. Through this, He has given us, for this very reason, make every effort to add to your faith goodness. So, minsan overrated ang faith. Kasi puro faith na lang ang pinag-uusapan natin. Puro faith na lang ang pinag-uusapan natin. Pag pinag-usapan natin ang magpakabuti ka, do good, works yan. Faith tayo, hindi works. Faith tayo, yun yung kan eh. Pero sinasabi ng Scripture, we need to work because God prepared us for good works according to Ephesians. So, ayan. And then knowledge. So I congratulate Hong Kong Church. You keep on digging on. Knowledge. Add knowledge. Knowledge and to knowledge. Pag dumarami ang natututunan natin regarding sa ating Panginoon, sa kanyang mga kagustuhan, sa kanyang mga plano, at sa kung sino tayo sa kanya, self-control. Bakit kaya siningit niya ang self-control dito? Minsan, reflection ko rito pag tumataas yung faith mo, pag tumataas yung goodness mo, pag tumataas yung knowledge mo, tumataas rin yung yabang mo. Maraming Kristiyano ang kwan. Pag umaangat lahat, yung mayabang rin. So, parang gano'n. Self-control. Maybe on that positive side, self-control. And on the other side is the temptation, yung mga weaknesses natin. So self-control, alam mo yung kwan, yung pagpapalalo eh. So, many times, ayun, parang nag-o-on fire ka minsan and the Lord, parang minsan marubruban ka dito, you go on, keep on. And maminsan, dahil maganda yung ginagawa mo, maganda yung mga performance mo, maganda yung ginagawa mong ministry, hindi ka na nagtatanong, ito pa bang pinapagawa mo, Panginoon? so sabi nga nila, hindi lahat ng mabuti ay akma. So, ayan. So, mabuti naman yung ginagawa mo, pero hindi naman yun ang pinapagawa ng Panginoon. So, ayan. Self-control. And to self-control, perseverance. Ayan. Maraming Kristiyano ang taas ang faith, very good, matalino, maraming alam sa scripture. Sabihin natin may self-control. Pero pag may mga kunting pagsubok, wala na. Parang yung parable ni Jesus Christ na dumapo doon, yung butil na dumapo doon sa batuhan. So, hindi nagtatagal. Magtataka kayo minsan, maraming Kristiyano na grabe ang faith.
pag tingnan mo ang buhay niya, okay naman. He's a good one. Knowledgeable. Pero bakit nawala na? May pinagdaanan sa buhay na hindi sila nakapag-persevere. Okay? And the perseverance, godliness. Godliness. So, dito, medyo holiness ang tinutukoy dito. Yung goodness is good works yan. Good works. Dito pagiging holy, pagiging out of touch sa kasalanan. And dito sa godliness, mutual affection, love. Ano ba itong mutual affection sa other language? Balik tayo sa Tagalog. Barungan na imbag na damag ang salita ng Diyos. Verse 7. Pag-ibig sa mga kapatid, mutual affection. So ayan, mutual affection. Anong pinagkaiba nitong mutual affection? Pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo. So pag-ibig sa lahat, kung na Tagalog dito. So dito mutual affection is a love towards our brethren in Christ, and then ini-interpret ng Tagalog itong panghuling love na love towards sa lahat na. Kahit hindi Kristiyano, kahit hindi ka mananampalataya. So yan yung tinutukoy nito. So very comprehensive yung teaching ni Peter dito. Kasi yan, hindi tayo mananatili. Ito rin siguro yung tinutuligsan ni Paul doon sa Hebrews. Sa Hebrews yun. Leave the elementary teaching. Leave the elementary teaching. Kasi sa elementary teaching, dito na lang ang pinagtutuunan natin. Yung mga pinaniniwalaan natin, yung mga pananampalataya natin, mga doktrina natin. So, ito gusto ni Paul na mag-move on tayo and we build these things. We build these things. So, the same thing na sinasabi ni Peter dito. Okay? Exit natin ito. And then balik tayo sa notes natin. Okay. So, pagtutusin mo tong tinuturo ni Peter. May bubuga rin pala si Peter Parang gano'n. Nakala natin naghahasa lang ng itak to Pero malalim rin siya. Malalim si Peter. Pag dikit ka sa Holy Spirit, dikit ka sa Panginoon, nakikinig ka sa mga revelation ng Panginoon, pagkakamalang kang matalino, hindi, naririnig mo rin lang sa Panginoon yan. So, ayan. We are to continually be reminded of and establish in the truth or the true knowledge. So, we are to realize the source of this knowledge is God Himself. So, ayan. Itong mga teaching kasi, parang pag sa Buddhism ka, makikredit sa kanila sa pag-meditate nila, meditation, doon nanggagaling yung knowledge. But yung tinatawag nating knowledge sa Biblia is a divine revelation na nakukuha natin sa scripture yan, and of course, understanding na binibigay ng Panginoon. Hindi may new revelation kaya tinatawag natin kahit bagong katuruan yan na pag hindi nahango sa Biblia, tinatawag nating kulto yan. Kasi in our perspective, knowledge always comes from God Himself. So it will be always, God will not contradict Himself. So always the scripture should support the view. So ayan, kaya nga sinasabi ko na let us be like Bereans. So verse 16, pag-aangat tayo dito, ano sinasabi ni Peter dito? Ang mga pinangaral namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi kwentong gawa-gawa lang. Yung sinasabi ni Peter dito. Hindi kwentong gawa-gawa lang. Nasaksihan namin mismo ang kadakilaan niya. Sapagkat ng parangalan at papurihan si Jesucristo ng Diyos Ama, narinig namin ang tinig ng makapangyarihan na Diyos na nagsabi ito. Ito ang minamahal kong anak at lubos kong kinalulugdan. Narinig namin mismo ang tinig na nanggaling sa langit noong kasama namin si Jesus doon sa banal na bundok. So ito yung witness ng mga apostol. So makaka-rest assured rin tayo na hindi katang-isip ang mga pananampalataya natin. So, minsan,
pag Kristiyano ka and then you just read the scripture, read, basa, aral, na wala kang personal na kaugnayan sa Panginoon, wala, parang head knowledge lang yan. Sa akin ngayon, hindi dahil nasa scripture. Dahil na-experience ko mismo in my walk with God. So your personal walk with God and the scripture should go together. So yun yung pan natin. So maraming bagong Christians na nagbababad sila sa pag-aaral ng scripture, nagme-memorize sila ng mga scripture. But how about their daily walk? Yung kakwentuhan ko noon na kuwan. Ay, si Pastor Condre. Kasi may bumibisita raw sa member niya na grupo ng kuwan. Yung mga Sabatista. Mga Sabatista. Kasi itong mga Sabatista, nasubukan ko rin. Sinusubukan nila akong i-evangelize doon sa Manila. Na they will come to you and talagang tatayo sila sa pintuan. Siyempre, mga kurtyos naman tayo. Hindi ka naman nang babastos. Kahit puyat ka, nagkakatok sila sa pintuan. And may Bible ka ba? Meron po. And then, mabuti yan. Mabuti at nagbabasa ka. And then, uumpisahan ka na. Ang bungad nila is, sasabihin nila yung kasamaan ng mundo. And then, sasabihin nila yung bakit pumasok ang kasamaan. And then, mabuting gawa, good works. Yung Sabatista, medyo hudyo itong mga to good works. So, minsan, may pattern na sinusundan sila. Napansin ko yon. Napansin ko sa kanila. So, ang diskarte mo doon, itry mong basagin yung flow of thought nila. Magtanong ka ng mga outside the box. Pambira, parang mararatel sila. They are just oriented in their indoctrination. But they don't have a personal experience sa Panginoon. Kasi pag yung kwento ni Pastor Cons, yung membro niya, pinuntahan ng Sabatista, okay yung mga sinasabi mo. Pero anong makwento mo naman tungkol sa experience mo sa Panginoon? Itinanong niya raw sa sa nag-i-evangelize yun. May anong mga personal na experience mo sa Panginoon? Nagalit raw yung walang masabi. So yun yung na hindi lang natin pinag-aaralan, dapat na experience rin natin. We know the written word and we know the leading word. So parang gano'n. Yung Sabatista Pastor Dennis sa Manila, kasi every Saturday pumupunta sa boarding house Minsan nakakahalata na sila. Magsasabi sila ng verse. Matagal ko nang nabuklat yung Bible ko. Inihintay ko silang hinahanap yung verse. Parang nagme-memorize lang to ng mga pattern. So, pambihira yung sumunod na linggo ay sumunod na Sabado. Naiya ako kasi ang pinapunta nila sa akin, professional na yung pinapunta nila. Undersecretary ng binigyan ako ng call card niya. Undersecretary ng Department of Energy. Pumunta sa boarding house para syempre, alam mo na, malawak na yung kaalaman niya. Hindi na yung mga ang dami kong alibay. Kasi alam mo na religion yung ini-introduce nila, hindi person So, may mga time nun na pag Friday night, hindi na ako umuwi. Pumunta ako sa mga barkada ko para hindi ka ayun yung oras nila Sabado sila But anyway, itong source of knowledge na sinasabi natin, hindi lang na pag-aaralan, hindi lang kathang isip, meditation. We should be experiencing. Kaya actually pag nagpe-preach ka and you quote a scripture and at the same time you support it with your experience, that is a very strong preaching na mahirap nilang tuligsahin because it talks about your experience, your walk with the Lord. So ayan. We are to resist heresy by holding fast to the way of truth. Chapter 2, verse 1 to 3.
So, ayan, ngunit nagkaroon din ng mga bulaang propeta na mga mamamayan ng Israel nung araw. Basa natin kanina ito. True knowledge will be a safeguard against heresy and falling away. Kaya napakahalaga na sa isang ito yung napansin ko sa weakness ng mga churches natin. Kasi the church in the concept of consumerism, they just come to church to para maibsan yung may hinahanap sila eh. They find comfort in the church. They find someone to pray for them. They find words that will comfort them. Ganun lagi eh. Ganun lagi. Yung pagpumupunta ang mga Kristiyano and they don't have a comprehensive understanding of the scripture. Ewan ko kung napansin ninyo, kayong sumusubaybay na nandito sa Kwan. Ewan ko kung napansin ninyo, sa change ng perspective ninyo sa buhay at sa mga bagay-bagay sa Kwan ng Panginoon. Ngayon na nahapyawan ninyo from Genesis and halos matapos natin ang New Testament. Because we have a comprehensive understanding of the whole counsel of God. Mababalansin mo na yan. Mababalansin mo na yan. So parang, and overview pa lang yon, overview pa lang. Kaya ang strategy ko in the karamihan ng Christians kasi ang weakness nating Christians, especially Gentiles, we are so weak regarding sa Old Testament. Wala tayong masyadong kaalaman tungkol sa Old Testament dahil purely New Testament tayo. So ganon. And kaya mostly sa mga preaching ko ngayon, medyo binabalikan ko, nagpa-foundation ako sa church sa Old Testament para madagdagan yung, may strengthen ko ba yung quad, may strengthen ko yung balance ng knowledge ng church. So and how can you equip members regarding dito? True knowledge will be a safeguard against heresy and falling away. So mahirap linlangin ang may kaalaman. So ayan, yung may nalalaman, yung nabanggit ko ito sa subject namin. Regarding the topic of discernment, the topic of discernment. Paano ang isang tao ay nagiging discerning? Ang madaling dinlangin na Kristiyano, yung mababaw ang kaalaman sa Scripture. Pagkabisado mo ang prinsipyo ng Panginoon from yung pattern ng mindset niya in your study of Old to New Testament, makakabisado mo yung prinsipyo ng Panginoon eh. Pag may nagsasalita dyan, alam mo na agad pagtaliwas sa prinsipyo ng yung mindset ng Panginoon. Alam mo na agad dahil based sa Scripture. So, ayan. Isang source ng discernment is knowledge of the Scripture. Now, in my experience, there is another way, another area ng discernment. So, and this is supernatural in the other area. May mga tao akong nakilala, mga kahalubilo, na okay naman. Lahat okay. Lahat. Pareho kayong pananampalataya, pareho kayo ng sinasabi, lahat lang. Pero may mga hindi ako maintindihan na bakit may reservation ako sa taong ito. Ang tagal na naming magkasama, bakit may reservation ako rito? And parang may pumipigil sa akin na ganun. Bakit hindi ko maibigay yung total na parang yung openness ko sa taong ito, parang ganun. Hindi ko maintindihan. Pero pagdating ng panahon na may mga mangyaring drama sa buhay, mga ganun, may intindihan mo na from the very beginning, hindi mo makikita sa prinsipyo ng salita ng Panginoon, yung may mga hindi ka nakikita na base lang sa prinsipyo ng salita ng Panginoon. Pero ang Holy Spirit, may mga nakikita siya na hindi mo nauunawaan. And hindi mo na-explain, pero alam mong something is wrong. May mga experience ako doon eh. Alam kong something is wrong, pero hindi ko maipaliwanag. Wala akong scriptural basis. All is good. All is good. So, pagdating na lang ng panahon, doon ko naiintindihan, kaya pala siguro it's the Holy Spirit withholding me. Because He is guarding me beyond the knowledge and wisdom na
human knowledge and wisdom na meron tayo. So, ayan. So, two-part yung discernment. Nabibuild mo yung discernment mo, una, pag lumalalim ka sa knowledge of the Word of God. And pangalawa, pag meron kang experience with the Holy Spirit and you walk with the Holy Spirit, binibigay niya ito. So later mo na lang mauunawaan. So in my understanding of discernment, may dalawang factor yan. So kaya pinagpipray ko lagi, Lord, pag may hindi ako nakikita, gaya ng dati, pigilan mo ako. Hold my kwan. So yun yung bigyan mo ako ng abiso, parang mga ganon. So, maraming pangyayari sa buhay. Maraming beses na tayo na i-scam. But the Holy Spirit will give us that. Okay? So, true knowledge will be a safeguard against heresy and falling away. If magiging pastors kayo, and of course, you will take care of people. Of course, ayaw natin na ang mga miyembro natin madaling ganun. We aim to equip them. So, comprehensive knowledge of the Word of God talaga. Comprehensive knowledge of the Word of God. So in my struggle as a pastor, how can I comfort them? How can I address their issue, their consumerism? Kasi may mga need yan May mga need ang mga members. But at the same time, nakakapaglagay pa rin ako ng knowledge. So parang pinag-merge ko doon. I'm struggling with that. So I give solid biblical teaching and at the same time I extract principles there na makaka-conclude pa rin ako ng something that will comfort them, something that will assure them, something that will address their issue. So, but we need more dito always need prayer. Give me understanding, Lord. How can I turn this? Kasi minsan pag nagtutok ka na sa mga knowledge of Scripture, nagtuturo ka diyan. Magiging boring ka diyan. Kasi sa member, isipin nila, walang kabuluhan yan. I don't care about that, pastor. My problem is yung family ko, paano maayos yan. So, anong kaugnayan yan, pastor, sa problem ko? So parang ganun minsan. That is a struggle of a pastor. But sa atin kasi, we don't give them fish. We teach them how to fish. We teach them the Scripture. And then later, pag stable na sila sa knowledge nila in their Scripture, they can catch their own fish. They can address their own issues. They can... So, ayan. Napansin ko to sa church. Isa sa napakahirap sa church, prayer meeting, yung paghingi ng prayer request. Sa church, hindi sila masyado nagpe-prayer request. Parang umabot sa punto kasi na kuwan. Ito yung analysis ko. Alam na nila kung paano manalangin sa Panginoon. Bakit ko kailangan ng idulog ko na sa Panginoon yan and I gave it by faith. Parang ganon. And of course, sa mga prayer meeting, yung mga major things na lang ang pinagpe-pray doon. Pero dati, alam niyo yung panahon na, ito true story to ewan ko kung yung mga umabot sa panahon ng Mara Clara. Sino bang mga fans club ng Mara Clara? Judy Ann Santos and Gladys Reyes. Meron, kina Pastor Rodel to Pastor Dennis. Ipag-pray nga natin si grabe ang persecution, ang pagpapahirap kay Mara. Hindi niya na carried away sa pinapanood. Akala, totoong buhay. Pambihira. Mga ganun na prayer request sa church, pambihira. Pero totoo yun. Totoo yun. So, prayer request ba naman yung telenovela? But anyway, ayan, we need to safeguard people against heresy. So, and strong knowledge of the Word of God. Kailangan niya. So, ayan. What are some unique features of the book of 2 Peter? Peter's guarantee. So ayan. Peter gives an unusual guarantee in this book. Nung may ginagarantihan niya. He indicates that if you do certain things, pag gagawin mo ito, siguradong magiging fruitful ka. So, ayan. I think this is an experience of Peter.
So naglista siya ng mga bagay-bagay, yung dinalakay natin kanina. Kasi ang problem sa Kristyanismo, yung pagiging unfruitful. Pagiging unfruitful. So actually, pareho sila sinasabi ni, ulitin ko dito, pareho sila ng sinasabi ni Paul. Nung sinasabi ni Paul, live the elementary teaching, ang gusto ni Paul doon, mamuhay tayo ng ayon sa pananampalataya natin. Kaya sinasabi ni Peter, dagdagan mo yung puro faith ang pinag-uusapan. Parang ganon. Dagdagan mo yon ng kaalaman, mga ganon, yung tinutukoy niya kanina na binasa natin. One verse, ayan. Okay, nasa chapter 2 tayo. Chapter 1. Okay, 1 verse 8. So, this is a guarantee kay Peter na kapag yung pananampalataya natin ay nadadagdagan ng good works, nadadagdagan ng kaalaman, nadadagdagan ng self-control, perseverance, magiging mabunga tayo. So how to be fruitful? How to be fruitful in life? Paano tayo lumago sa ating pananampalataya? Paano tayo lumago? So, anyway, may faith na ako, naitanim na ako. Hindi, kailangan mong umusbong. At pag umusbong ka, kailangan mong lumaki. Kailangan mong lumago. Kailangan mong mamulaklak. Kailangan mong mamunga. So, yung higos nga na ang lago naman, pero walang bunga, sinumpa ni Kristo. Parang bari-bari, wag nawa tayong kwan. Pero that is the goal. The Lord invested so much sa atin. Ang pinangdilig niya sa atin para mabuhay tayo, dugo niya. So, ayan, para lumago tayo, ang abono sinusulat ng mga apostol niya habang nakakulong sila. Yan yung abono sa pananampalataya natin . Tapos, satisfied na tayo sa umusbong. So, yun yung pambihira. So, ito, Peter is guaranteeing, pag ito, pinag-isipan natin, dito tayo mag-aaway-away. Mag-aaway-away tayo kung paano gumawa ng mabuti. Paano tayo makagawa ng mas mabuti? Diyan tayo magdidiba-debate. So, paano tayo, ayan, ito, knowledge. Pambira, pag Sundays ko lang pinag-uusapan, kukunti lagi yan. Pag Bible study ang pinag-uusapan, kukunti lagi yan. Ayan. Punuin natin yung ginagaranti ni Peter na magiging mabunga tayo pag gagawin natin itong mga ito. Okay? So, ayan. Do these things. Do these things and masisigurado natin ang ating calling and election. So lagi nating pinag-uusapan yan. Paano masisiguradong ligtas ka? Pananampalataya ko. Nasasabi mo yan. Paano ko nalalaman? Show me your works, sabi ni James. Ang ibig sabihin ni James doon. Alam mo, pag mabunga ka, kahit hindi mo sabihin may pananampalataya ka, kung nakikita namin yung resulta ng bumubuti to . Kahit hindi may nangyayari dito, may transformation ito, is being changed from glory to glory. Kahit hindi mo sabihin ligtas ka, alam namin. Parang ganun. Kahit hindi mo ipagkandalakan na you are saved. Because, yan, 1 Peter chapter 1, verse 10. Kaya nga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, pagsikapan ninyong mapatunayan na mga tinawag na kayo at pinili ng Diyos. So, ayan. Yan yung pagsikapan natin. Sapagkat kung gagawin niyo ang mga bagay na ito, yung mga tinalakay natin sa taas, pag gagawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod. So, hindi. Sana yung binabasa ko. Sapagkat kung gagawin nyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod. You will not stumble. So, maraming nababackslide na tao kasi tumitigil sila dito.
Tumitigil sila dito. So, ayan. Yan yung sinasabi niya, hindi kayo matitisod. So, this is a guaranteed teaching of Peter. Okay, basahin nyo na lang ulit ito kasi tinalakay na natin ito. 1 Peter chapter 1 verse 5 to 11. Next is the Peter's doctrine of inspiration. So, ayan. May pananaw rin si Peter regarding inspiration. Puro na lang Paul ang pinag-uusapan natin pag inspiration, mga scriptural things. So, dito sa 2 Peter chapter 1 verse 20, usad tayo sa baba. And sabi dito, higit sa lahat, dapat ninyong tandaan na walang propesiya sa kasulatan ang nanggaling sa sariling pangunawa ng mga propetang naghayag nito. Sapagkat hindi galing sa sarili nilang kalooban ang mga pinangaral nila, kundi sa banal na espiritu na nag-udyok sa kanila para sabihin ang salita. Okay, may kon dito Bakit sinasabi ni Juan? Bakit sinasabi ni Peter ito? Ito, tingnan natin itong sinasabi ng kon dito. The false teachers were suggesting that keeping the 10 Commandments was not required. Hindi na kailangan. Ligtas ka na Pwede mo nang bastusin ang magulang mo. Hindi naman yan good works na yan yung ginawa ni Kristo. Pwede ka nang pumatay. Pwede ka nang mangalunya. Pwede mo nang siraan ang reputasyon ng iba. Pwede mong nakawin yung mga ari-arian nila. Parang ganun. Kasi it justifies their life. Yun yung life ng mga teachers Kasi yun yung ginagawa nila. So sinasuggest nila na hindi na kailangan yung mga yon dahil ang kaligtasan naman natin hindi nakasalalay sa gawa natin. Ang kaligtasan naman natin nakasalalay sa ginawa ni Kristo. So yun yung insinuation ng mga false teacher na ito. Peter's focus on the inspiration of Scripture was intended to counter this point of view. Ito yung kina-counter niyang point of view. Kaya sinasabi niya na, alam niyo yung mga kasulatan, Old Testament or New Testament, those are given by inspiration. Yan yung sinasabi ni Peter, hindi babalik sa Panginoon yan. Those are inspired scriptures. So, yun yung sinasabi ng Juan. Actually, wala namang Old Testament and New Testament Yung mga scholar na lang natin ang nag-classify niyan, Old Testament and New Testament. Sila na naglagay ng classification ng Old Testament, New Testament, and classification by chapter, verses. Sila lahat yan. Pero pag titingnan mo, Genesis to Revelation, continuity yan. Continuity. Yung dinidiscuss ko nga, actually sa loob ng scripture, hindi dalawang covenant ang meron yan. 7 covenant yan. So ang alam natin, 2 lang, old and new. Hindi, merong Adamic covenant. Ang Panginoon, pag sumablay ka doon, He creates another covenant because He is giving us chance. He gave the Adamic covenant. Hindi pa rin makasunod itong mga angkan ni Adan. Lumala pa rin sila ng lumala. He gave mankind another chance. He gave the Noahic covenant kay Noah. Wala pa rin. Hindi pa rin sila nakakasunod. So God is giving another chance. He is not giving up with mankind. He gave the Abrahamic covenant. So ayan, may pangako sa kanya na may lalabas sa angkan niya na pangako in the future. And that is, nandun na. Actually, nandun na sa Edenic covenant yun Yung pinatay na karnero, nandun na yun sa Abrahamic covenant, pero na yun. And then, kay Mosaic covenant, ito yung tinatawag nating Old Testament. Actually, yan yung nasa isip natin pag sinabi nating Old Testament, yung Mosaic covenant. Yung covenant kay Moses, yan yung 10 Commandments. Tinatawag nating law. But actually, there are earlier 4 covenants. So, si Moses. So, yan, naibigay sa kanya. Yung pang-anim, yan yung Davidic covenant kay David. Na si David, parang pahiwatig ng covenant natin. Kasi nasa
nasa banda siya ng Mosaic Covenant, nasa loob siya ng Mosaic Covenant, covenant kay Moses. Pero may born again doon sa Old Testament. ang way of worship na parang mag-worship tayo, na parang face-to-face sa Panginoon. His experience is just like our experience, pahiwatig ng superior covenant na parating, na hinihintay ng mga Hudyo. So, dumating si Jesus Christ, that is the seventh covenant. So, it's a continuity. It's the development of the promises of God. So, ayan. Yan yung, kaya sinasabi ni Peter dito, kasama lahat yan, revelation lahat yan. And the more na umuusad ang Panginoon sa kanyang revelation, sa pakikipagpugnayan niya sa mga tao, mas mahalaga lahat yan. Mahalaga lahat yan. Especially yung Ten Commandments. Ten Commandments, diretso yan. Diretso yan. Continuity yan. The principles and precepts of the Word of God are not anyone's personal preference or choice. They are not cleverly devised fables of human origin. Hindi katang-isip. They were spoken and ordained. They were spoken and ordained of God through the Holy Spirit. Kasi kung mapapansin ninyo, bakit niya sinasabi ito? Bakit niya sinasabi ito? Kung pupunta ka sa Scripture, diniin niya muna dito, diniin niya muna yung regarding kasulatan and the prophet. So, iniaangat ni Peter yung mga prophet dito. Higit sa lahat, verse 20, dapat ninyong tandaan na walang propesiya sa kasulatan ang nanggaling sa sariling pangunawa ng mga propetang naghayag nito. Sapagkat hindi galing sa sarili nilang kalooban ang mga pinangaral nila, kundi sa banal na espiritu na nag-udyok sa kanila para sabihin ang salita ng Diyos. Yun yung end ng chapter 2. Pero uusad kasi may mga nag-claim na propeta sila Uusad ka sa susunod na chapter, sa verse 1 ng susunod na chapter. Ngunit nagkaroon din ng mga bulaang propeta sa mga mamayan ng Israel. Hindi porket nagsasalita in the name of God. Totoo na yan. Kasi madaling i-claim yan. Madaling i-claim yan. Madaling i-claim. So, marami ring bulaang propeta. Marami ring bulaang propeta. At ganito ang mga mangyayari sa inyo. Mangyayari rin sa inyo. Magkakaroon ng mga bulaang propeta at mga guro. Magkakaroon ng mga huwad na guro sa inyo at palihim nilang ituturo ang mga aral na makakasira sa pananampalataya ninyo. Itatakwil nila maging ang Panginoon na tumubos sa kanila. Mga ligtas sila. Ngunit itatakwil nila ang maging ang Panginoon na tumubos sa kanila, kaya biglang darating sa kanila ang kapahamakan. Verse 2. Sa kabila nito, marami pa ring susunod sa nakakahiya nilang pamumuhay. So paano mo malalaman ang genuine minister of the Lord? Tingnan mo yung sinasabi niya at tingnan mo yung ginagawa niya. It should go together. Kasi maraming nagsasalita ng salungat sa ginagawa nila. So, huwag nyo nang pakialaman yung buhay ko. Pakinggan nyo na lang yung sinasabi ko. Parang ganon. And to become a minister of the Lord, yun yung binabantayan natin. So, ayan. Sa kabila nito, marami pa ring susunod sa nakakahiya nilang pamumuhay at dahil sa kanila, malalapastangan ng katotohanan ang sinusunod nila. Verse 3, dahil sa kasakiman nila, lilinlangin nila kayo sa pamamagitan ng matatamis na salita upang perahan kayo. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at malapit na silang lipuin. Okay, so, ayan, dito kasi, of course, genuine ng mga propeta pero may huwad rin. Yun yung point ni Peter. So, dahil may huwad na propeta, wag nating i-discredit yung scripture. So, manatili tayo sa scripture. Praise God, we have scriptures. Okay? Peter's description of false teacher. Ay, grabe, ang init ng dugo ni Peter. Tingnan natin yung mga description niya. Gamitin natin ng Tagalog. 2 verse 1. Bulang propeta. Huwad na guro. Mga description niya. Nagtuturo ng makakasira ng pananampalataya. Verse 3. Mga description niya. Mga sakim. Mapanlinlang.
sa pamamagitan ng matatamis na salita. Oh, namimera. Ayan, verse 13. Grabe, talagang nagburburok-tidara ni Peter sa mga ito. Verse 13, itong kabayaran sa ginawa nilang kasamaan, mahilig silang gumawa ng lantarang kalaswaan. So, spots and blemishes. So, using covetous practices to beguile unstable souls, accursed children, followers of the law. Makikita nyo itong mga description niya, nothing good. Mainit ang dugo ni Peter sa kanila. And this is a serious thing. Kasi ang nangyayari sa kanila, itong mga inosenteng tupa ng Panginoon ay inaakay nila patungo sa kapahamakan. So, high blood talaga si Peter dito. Okay, usad tayo. Almost. Done na. Peter's description of the day of the Lord. Ito naman yung eschatology ni Peter. Yung perspective, understanding ni Peter regarding sa day of the Lord. Sinabi nating day of the Lord, yung two phases kasi yan eh. Ang day of the Lord, para sa mga nasa panig niya, is a day of reward and recognition. Pero sa mga nasa panig ng kalaban ng Diyos, yung mga hindi tumatalima sa mga kagustuhan ng Panginoon, it's a day of judgment. Ito yung mga description niya. Scoffers will come prior to the day, questioning the reality of Christ's coming. So, ayan. May mga they attack our faith. This present earth will be renovated with fire on Christ's return. So, okay. Twofold itong perspective ng mga Hudyo sa Christ's return. Meron yung tinatawag nilang rapture. Tinatawag silang rapture. And actually, hindi kinukonsider na Christ's return yan kasi hindi naman siya aapak sa lupa. So, susunduin niya lang yung kanyang bride, the church. So, pero pagbalik niya, it would be renovated with fire at Christ's return. Yung isang perspective niya. So, masusunog. The ungodly will be judged after Christ's return. Pagkatapos nun, mahuhukom sila. Pag-aaralan ninyo ito pag tutuloy nyo sa dispensation. Even though there is delay, medyo magkakaroon ng delay, parang nahihiwatigan na ni Peter to, magkakaroon ng delay, that day is surely coming. It shall come to pass. Mangyayari yan. Yan yung sinasabi ni Peter. The day of the Lord will come as a thief in the night. Hindi mo mapakpakadaan. So, ayan. The day of the Lord will involve destruction of the present heavens and earth and give place to the new heaven and earth. So, I think nag-o-overlap si Peter sa kwan. Sa Jewish perspective kasi, bago yung renovation, meron pa yung 1,000-year reign of Christ. 1,000-year reign of Christ. I mean, this is bago. Pagkatapos nito, yung sinasabi niya. 7, believers have nothing to fear, but they can look forward to this day if they conduct themselves in godliness. So, paano ka, wala kang ikakatakot. Wala kang ikakatakot. Chapter 3, verse 11. Basahin nga natin sa Tagalog. Kung ganito ang magiging kahihinatnan ng lahat, dapat kayong mamuhay ng banal at makadiyos. Habang hinihintay nyo ang araw ng pagdating ng Diyos na ginagawa ang makakayanan nyo upang mapadali ang pagdating. So yun, look forward to this. So we need to be godly, to be holy. Maasahan natin. And praise God, nandito na tayo sa dulo. Personal references to Paul. May nagsasabi na nag-aaway raw itong magkumparing to. May nagsasabi na magkasalungat ang tinuturo nila. Pero yung pag-quote ni Peter kay Paul dito, chapter 3, verse 14, basa ko ngayon. Kaya nga, mga minamahal, habang inaasam nyo ang mga bagay na ito, pagsikapan ninyong mamuhay ng mapayapa, malinis at walang kapintasan sa paningin ng iba. Alalahanin nyo na kaya hindi pa dumarating ang Panginoon,
alalanin nyo kaya pa hindi dumarating Panginoon ay upang mabigyan ng pagkakataong maligtas ang mga tao gaya ng mga isinulat sa inyo ng mahal nating kapatid na si Pablo sa pamamagitan ng karunungang ibinigay sa kanya ng Panginoon. So, he is confirming yung sinasabi ni Paul. Pero may patalastas si Peter dito. At ito rin ang sinasabi niya sa lahat ng sulat niya. So ibig sabihin, pareho sila ng sinasabi. Ito yung point ni Peter dito. Gaya ng mga isinulat sa inyo ng mahal nating kapatid na si Pablo sa pamamagitan ng karunungang ibinigay sa kanya ng Panginoon. At ito rin ang sinasabi niya sa lahat ng sulat niya. So their teaching, itong mga apostle natin, they have a consistent teaching. May ilang bahagi sa mga sulat niya na mahirap intindihin. Anong ginagawa dito sa mga mahirap intindihin? Binibigyan ng maling kahulugan ng mga hangal at mahihina ang pananampalataya gaya ng ginagawa nila sa ibang mga kasulatan. Kaya sila mismo ang nagpapahamak sa sarili nila. So, hindi nagbabanggaan ang mga apostol natin. It's a consistent. Kasi sabi nga natin in our theology, bibliology, the theology of understanding the scripture, behind these apostles and prophets is the Holy Spirit working. So He will not contradict Himself. Kung may hindi tayo maintindihan, and karaniwan ng mga hindi natin maintindihan, yung mga, sabi ni Peter, may mga mahirap maintindihan doon. Pag may, kunwari, example, nagsasalungatan, there is something wrong in the way we explain it. Hindi magkasalungat yan. I always say, hanapin nyo kung saan magsasalubong yan. Because from the very first place, the Holy Spirit will not contradict Himself. Pag may mukhang nagsasalungatan, there is something wrong in the way we interpret. So, yun yung theology natin of bibliology. So, ayan. So, Peter is confirming na kung anong sinasabi ni Pablo, yun rin yung sinasabi nila. So, ayan. Personal references to Paul. So, actually, he called, actually, isa itong pinagbasihan nila na ang mga sinulat ni Pablo is scripture, yung witness ni Peter. Kasi kung babasahin mo rito, gaya ng ginagawa nila, may ilang bahagi ng mga sulat niya na mahirap intindihin na binibigyan ng maling kahulugan ng mga hangal na mahihinang pananampalataya. Gaya ng ginagawa nila sa ibang mga kasulatan. Sa English ito, punta tayo sa English. Saan na yung NIV? The Lord, just as our dear brothers, He write the same things as they do. Dito. His letter contains some things that are hard to understand, which ignorant and unstable people distort, as they do to other scriptures to their own destruction. Yung as they do to other scriptures na message ni Peter dito, he is confirming na yung sulat, lahat ng mga sinulat ni Pablo are scripture. Ibig sabihin, hindi lang mga sulat yan. They are inspired. So, yun yung isang pinagbasihan ng mga scholar ng scriptures na nagsasabing, Peter himself is confirming that those letters written by Paul are scriptures. Gaya ng ginagawa nila sa ibang scripture. So ipinantay niya yung sulat ni Pablo sa mga scripture. So, sa mga New Testament scholar, ginamit nila ito na pagbasihan na. Nung nahanap nila mga sulat ni Pablo, pinagbasihan nila yon na scriptures. Okay? So, therefore, beloved, looking forward to these things, be diligent to be found by Him in peace, without spot and blameless, and consider that the long suffering of the Lord is salvation. So, ayan. Ito yung panghuling message ni Peter dito sa dulo. Okay? Therefore, dear friends, since you have been forewarned, dahil nabalaan kayo,
Be on guard so that you may not be carried away by the error of the lawless and fall from your secure position. Pwede kang lumagapak dyan. So, ayan. Binanggit niya rin kanina na yung mga tagilid, yung mga false teachers, dati nilang kan. But grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. Okay? Saan yung mga hinighlight ko pa dito kanina nung pinag-aaralan ko? Ayan. Regarding sa mga false teachers, these people are springs without water. 2 Peter chapter 2 verse 17. These people are springs without water, mist driven by storm. Blackest darkness is reserved for them, for they mouth empty, boastful words, and by appealing to the lustful desire of the flesh, they entice people who are just escaping from those who live in error. They promise them freedom while they themselves are slaves of depravity, for people are slaves of whatever they has mastered them. If they have escaped the corruption of the world by knowing the Lord Jesus Christ and again entangled in it and are overcame, they are worse off at the end than they are at the beginning. So, itong mga kinakalaban ni Pedro dito, dating mga mananampalataya rito eh. So, it confirm yung sinasabi ni Jesus, yung pag-rebuke niya yung demon possessed. Nilinis ka ng Panginoon. Minsan, babalik yung espiritu, magtatawag ng mas marami pa, 7. So, yan yung dito na they are worse off at the end than they were at the beginning. It would have been better for them. Verse 21. It would have been better for them to not have known the way of righteousness than to have known it and then to turn their backs and on the sacred commands that was passed on to them. Mas mabuti na lang sana na hindi nila nalaman itong landas ng katuwiran. Kaysa sa natutunan nila, nalaman nila at tinalikuran ang mga bagay na ito. So, in verse 22, sabi, akmang-akma sa kanila yung aso na kinakain ang sarili niyang suka. A dog, ito yung sa Proverbs. And yung baboy na pagkatapos paliguan ay tumalon ulit sa putikan. Parang ganun. This is how Peter described these people who distort the gospel. So, ayan, ito yung lesson natin ngayong gabi. Ito yung nilalaman ng 2 Peter. And makikita sana natin dito yung puso ni Apostle Peter na he wants a church that is faithful to the Lord. Clean church. This is his last word. And he warns us. He warns us. The enemy will bring false teachers. The enemy will bring mga katuruan na pasimple. So, ayan. Kaya in order to become productive sa ating pananampalataya, sundin natin yung advice niya. Let us make every effort to add to our faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, to godliness brotherly affection, and to brotherly affection love for all. So ayan, pag nasa atin ito, tuloy-tuloy tayo dito, sabi, for if we possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of the Lord Jesus Christ. So that's 2 Peter, and purihin ng Panginoon na hiwatigan natin ang puso ni Pedro na very pastoral. Very pastoral. So next meeting sa Wednesday, pag-aaralan naman natin itong series of Johannine epistles. So, natapos natin ang mga Pauline epistles. Natapos natin ang mga itong epistles ni Peter, pupunta naman tayo kay John. Makikita natin itong mga apostles natin working together in molding the church. Okay? So, may mga question ba tayo bago tayo mag-close?
Wala naman. So, wala. So, dito na tayo. I-close natin in prayer. Hallelujah. So, let us pray. Lord, maraming salamat sa inyong lingkod na si Pedro. Maraming salamat, Lord, sa how you transform this person, Lord. If we look in the beginning, in the book of Acts, medyo yung mga pagkaunawa niya sa bagay-bagay ng bagong tipan, Lord, ay hindi comprehensive, Lord. But Lord, you added knowledge to this person, O God. Na sa huling bahagi ng kanyang buhay, he expertly expound the concept of the gospel, the plan for the church, how people will become productive in our faith. Maraming salamat, Lord, sa buhay na hinubog mo kay Peter. Naway maging kagaya rin kami niya, O Lord, na darating ang panahon, Lord, when we speak of the deep truths of your words, O God. I-equip mo kami, Lord, kagaya nila. We ask the Holy Spirit, guide us into all truths. And Lord, itong mga napag-aralan namin ngayon, we want to become fruitful and productive in our faith. Tulungan mo kami, Lord, sa aming pagpupunyagi, pagpupursigi, na magpakabuti, magkaroon ng malalim na kaunawaan, magmahal, magtiis, lahat ng mga karakter na ito, Lord. Bless mo ang bawat isa sa amin, Lord, sa aming mga works, sa kapatid namin sa Hong Kong, sa mga pamilyang pinaglilingkuran nila, Lord. Bless mo sila, O God, at gawin mong liwanag sila, Lord, sa mga lugar na yan, Lord. Bless mo ang bawat isa, kahit yung mga mag-aaral sa lesson na ito, sa online, sa YouTube upload, bless mo rin, Lord. Maraming salamat. Tuminiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay. Thank you, Pastor. Yes, well, Thank you, Pastor. Thank you so much. God bless. thank Good you. night. Sa ulan. Good night. Good night. Good night.